Gayunpaman, pagkatapos ng pagsulong ng ilang kilometro, wala pa rin silang natagpuan. Hindi mapigilan ni Woody na magreklamo na si Jiang Yi ay hindi lamang gulo sa amin. Kita mo, walang ganap na tanda ng aktibidad ng zombie dito. Hindi naniniwala si Bayang na sadyang linlangan sila ni Jiang Yi, ngunit ang lugar ay talagang malinis. Mayroong talagang mga zombie, at ang bilang ay nakakagulat na malaki. Halos tinatayang hindi bababa sa 100,000 na pagdinig tulad ng napakaraming bilang ng mga zombie, lahat ay sumimangot. Ilang sandali ang pag-iisip ng Bayangwo at sinabi, ang sukat ay napakalaki. Medyo mapanganib para sa ilan lamang sa atin na hawakan. Mag-ulat muna tayo sa River Self-Domain at humiling ng suporta upang partikular na limasin ang coordinate na ito sa mga missile. Matapos magsalita, lumingon siya upang umalis, ngunit bago siya gumawa ng ilang mga hakbang, isang serye ng mga malalim na pag-ungol ay biglang nagmula sa dulo ng tunog. Ang tunog ay lumapit at mas malapit, na parang isang baha ay lumubog mula sa kailaliman ng tunog. Kahit na ang lupa ay nagsimulang mag-vibrate. Sigaw ni Bailey changing, ito ay isang sangkawan. Ang mga ekspresyon ng isang biglaang nagbago. Bakit biglang nagising ang mga natutulog na zombie? Maaari ba silang makatanggap ng mga order mula sa isang pag-iisip ng pag-iisip na ito? Agad na inutusan ni Bayangwo ang lahat na magmadali pabalik sa ibabaw. Mabilis na nagsimulang tumakbo ang grupo, ngunit sa likuran nila, ang sangkawan ay lumusot tulad ng isang torrent, at kahit na ang mga armadong lumipad na tanso ay nahuli na sa kanila. Sa kritikal na sandali, agad na pinakawala ni Woody ang isang lumulutang na kanyan, na tumatama sa isang lumilipad na zombie sa dibdib at matagumpay na pinatay ito. Ngunit malinaw din na nadama ni Woody na ang lumilipad na zombie na ito ay mas malakas kaysa sa mga nauna. Ang Bailey changing, habang tumatakbo ng mahinahon, ipinaliwanag, naramdaman ko rin ito. Kung ang lahat ng aming mga pagbabawas ay tama, ang lahat ng ipinapakita ng mga zombie kanina ay na-deploy lamang upang isipin namin na ang misyon ay nakumpleto at iwanan ang C-City. Ngayon na iniisip ko ito, ang proseso ng pagpatay sa amin ng pagpatay sa Zombie King ay talagang napakadali, lalo na sa panahon ng labanan ng ang mga 6 na Zombicons ay lumitaw ng magkasama, parang sinasadya silang inilagay doon upang patayin tayo. Habang lumilitaw ang mga paglipad ng mga zombie at lumalakas ang tunog ng kanilang mga pakpak. Bailey, humakbang si Chongqing at sumigaw, lahat kayo ay bumalik na may isang swing ng isang sibat, isang armadong lumipad na zombie na lumipad ang tanso. Sinabi ni Bailey changing sa iba, pinuprotektahan mo muna ang boss at mauna. Tatakpan ko ang likuran. Bailey changing, na may hawak na halos 3 metro ang haba ng sibat, pinanatili ang sangkawan sa bay sa harap niya at sumigaw, halika, lahat kayo ay sabay-sabay. Ang Bayangwo at ang iba pa ay mabilis na umatras pabalik sa ibabaw ng walang sandali upang matitira. Agad silang tumalon sa kotse. Ang Bailey changing, bilang isang lakas na pinahusay na mutant, ay may kakayahang mapahusay ang lahat ng kanyang mga pag-andar sa katawan sa matinding bilang isa sa mga nangungunang mandirigma ng Blizzard City. Ang kanyang malapit na mga kasanayan sa labanan ay halos hindi magkatugma sa sandaling sila ay nasa kotse at nagsimula ito sa isang dagandong iyon ay tumusok sa langit. Si Bailey Changting, sumabog din sa istasyon ng subway. Binuksan niya ang pintuan ng kotse na sumisigaw, nagmaneho. Napakarami ng mga taong iyon. Si Meng Shou ay lumulutang ng gas, nakatakas sa malayo sa likurang view ng salamin, maaari mong makita ang mga zombie na patuloy na ibinuhos sa labas ng subway na pasukan, na sinusundan ng maraming mga armadong lumipad na mga zombie, habang ang mga regular na zombie, sa kabila ng pag-sprint, ay hindi maaaring mahuli. Ang nakasisindak na bahagi ay ang mga armadong lumipad na mga zombie na tanso, na mabilis na nahuli sa likuran ng kotse. Nakita ito. Binuksan ni Wu ang bintana ng kotse, nakasando at nagsimulang mag-apoy ng mga kanya na malulutang sa likuran. Tumayo rin si Marksman Ming mula sa sunroof, na pinataas ang kanyang pasadyang sniper rifle upang mag-shot. Ngunit sa layo na ito, ang kanyang sniper rifle ay masyadong mabagal. Ang isang lumilipad na clone ng zombie ay halos agad na nakarating sa mukha ng Qigong, na abak. Wala siyang oras upang yumigtad. Sa kritikal na sandali, isang sinag ng gintong ilaw ang sumabog mula sa loob ng kotse, na pinahihit ang lumilipad na zombie sa abo. Agad na, ito ay naging Bayangwo ay tinanggal ang kanyang mga salaming pang-araw.
Sumandal siya, na-activate, silencing, at agad na isang nakasisilaw na gintong ilaw na nakapaloob sa sambi ng sambi, na natunaw ang higit sa kalahati ng napakalaking sangkawan na may isang welga, bagaman ang pag-atake na ito ay pumatay ng hindi bababa sa tens ng libu-libong mga zombie na mas patuloy na nagbubuhos mula sa subway. Bumalik si Bayang Wu sa loob ng kotse, marahas na pag-ubo habang ang bawat paggamit ng silencing ay katulad ng pagsunog ng kanyang sariling buhay. Sa kabutihang palad, binili din ito ng ilang oras upang makatakas, at ang distansya mula sa hinahabol na sangkawan ay sa wakas ay pinalawak. Malaki ang sinabi ni Bailey Changqing, ang mga patay na nilalang na ito ay hindi nakakaalam ng pagkapagod. Ang pagtakbo tulad nito ay hindi isang solusyon. Kailangan nating mag-isip ng isang paraan upang humiling ng suporta. Ang bayangwo, na pinipigilan ang kanyang ubo, ay sinabi ng may mahigpit na mukha, pumunta muna sa pinakamalapit na kanlungan, pagkatapos ay ipagbigay alam ang lahat ng mga pangunahing puwersa na darating para sa suporta. Kaagad, huli na upang humingi ng tulong mula sa River South Domain. Ngayon hindi namin hayaan silang maglunsad ng mga missile para sa isang hindi sinasadyang pag-atake. Maaari ba nating papatayin tayo? Kinumpirma ni Ming Chu para sa mapa na ang pinakamalapit na kanlungan ay ang Radio Prosperity Shelter. Pumunta kami kaagad. Nagpasya si Bayang Wu sa lugar na abisuhan ang base ng kasaganaan ng radyo upang maghanda ng mga panlaban at ipagbigay alam din sa iba pang mga bahay na magpadala agad ng mga pagpapalakas sa Radio Prosperity Shelter. Nagmaneho si Ming Chu habang nagpapadala ng mga mensahe sa mga pangunahing puwersa. Ang sambi ng sambi sa likod ng kotse ay lumaki tulad ng isang baha. Nagtataka lang si Xiao Holian kung bakit nais ni Jiang Yi na tingnan si Yuan Kamiya ang kanyang impormasyon ng ang susunod na segundo, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa pangkat ng pagsisiyasat. Sa tawag sa video, sinabi sa kanya ni Ming Chu na isang napakalaking sangkawan ng mga zombie ang patungo sa Radiant Prosperity Shelter. Pupunta kami sa lalong madaling panahon. Maghanda, marinig ang balita. Tumalon si Xiao Holian mula sa kanyang upuan, hindi makapaniwala sa kanyang mga tainga, ngunit bago siya makapagsalita, nagpatuloy si Ming Chu, magmadali at ihanda ang mga panlaban. Ipapaliwanag namin pagdating namin doon. Matapos sabihin iyon, natapos ni Ming Chu ang tawag, iniwan si Shaolin na nag-iisa sa harap ng screen. Bewildered, hindi ba nalutas na ang krisis sa zombie? Bakit biglang may mga zombie? At pupunta sila rito para sa kanlungan. Ano ang nangyayari? Ngunit hindi siya maaaring tumanggi. Pagkatapos ng lahat, mayroon silang pagbak ng River South Domain. Pagkatapos lamang, ang isang kumatok sa pintuan ay tumunog, at pumasok si Shuge Qingting upang mag-ulat ng pagkawala. Ang batayang kagamitan ay nagpatuloy sa paggawa. Ano ang susunod na mga plano? Ngunit sumigaw si Xiao Holian at agad na isinara ang lahat ng kagamitan. Lahat ay umatras sa ilalim ng lupa. Sa ngayon, ang isang napakalaking sambi ng sambi ay darating ng sabay sa kanlungan. Tumanggap din si Jiang Yi ng mensahe ni Ming Chu. Kalmado siyang sumagot, pupunta kami sa lalong madaling panahon. Alam ni Jiang Yi na hindi niya hayaang-hayaan ang Bayang Wu sa sambi ng sambi. Kung nangyari iyon, isa sa alang-alang ng River South Domain ang misyon na isang pagkabigo at pagkatapos ay magpatuloy sa bomba ng lungsod. Ngunit hindi rin niya mapigilan na malutas nila ang sambi ng mabilis. Pagkatapos ng lahat, kailangan pa rin niyang gumamit ng Bayang Wu ay mga kakayahan upang maalis si Yuan. Agad na nagbago si Kongan Jiang Yi sa kanyang suit-suit upang maghanda. Si Leon Yu at ang iba ay nagsabing nais nilang magkasama, at kahit na si Flower ay nakadikit malapit kay Jiang Yi upang hindi maapektuhan sila. Morale, sinabi sa kanila ni Jiang Yi, huwag masyadong lumayo para sa akin. Kapag nakarating kami doon, kung may mali, gagamitin ko ang gate ng espasyo upang makatakas. Agad na naririnig ito, lahat ay nadama na mas ligtas. Lumabas din ang Showcare na nagpapahiwatig na nais niyang sumali sa kanila. Sinabi sa kanya ni Jiang Yi, ang panganib sa oras na ito ay tiyak na mas malaki kaysa sa huling oras. Lahat kayo ay nanatili sa bahay at ipack ang iyong bagahe. Kung ang anumang hindi inaasahan na nangyayari sa larangan ng digmaan, kailangan nating maging handa na lumikas kaagad sa CCT. Sa sandaling iyon, lumabas si Yang Xin sa isang wheelchair at sinabi kay Jiang Yi, Jiang Yi, ito lamang ang aming pagkakataon.
Dapat mong sakupin ito. Dahan-daang namatay si Jiang Yi nang walang oras para sa polem. Ang bawat tao'y nakasuot ng kanilang gear at agad na umalis sa kanilang pag-alis. Si Jiang Yi ay mahal na tuwalya. Si Joe ay nagmamalasakit sa buhok at sinabi, ihanda ang lahat at maghintay para sa aming balita sa sala. Pagkatapos ay pinalayas niya ang kanlungan ng lahat ng mga pangunahing puwersa, kasama na ang sekta ng Snow Worship, nakatanggap ng mensahe ni Ming Chu. Nakita ni Shin ang mensahe at tumakbo kaagad sa simbahan, sumigaw, masama ito. Masama ito. Ang aming mga zombie na nakatago sa lugar ng Turtle Mountain ay natuklasan ng River South Domain. Sa sandaling iyon, si Yoang kami ay same time na nagdarasal, naririnig ang mga salitang River South Domain. Si Yoang kami ay naging labis na nagulat. Tulad ng nakatayo, ang River South Domain ay isang makabuluhang banta sa kanya. Hindi ba ang mga tao mula sa River South Domain ay umalis na sa Sea City? Bakit lumilitaw sila sa Turtle Mountain area? Si Shiny Shin ay masyadong nakakagulat. Ang lohikal na pagsasalita, kahit na maghanap sila, dapat itong magsimula sa 5 pangunahing puwersa at unti-unting pinalawak ang lugar ng paghahanap. Paano nila natapos ang paghahanap sa tulad ng isang liblib na lugar tulad ng Turtle Mountain area? Pinili namin ang lugar ng Turtle Mountain sa unang lugar dahil bihirang ito ay binisita at ang mga mapagkukunan ay mahirap makuha, na naging perpektong lugar ng pagtatago para sa mga zombie. Ngunit hindi namin inaasahan na mailantad pa rin ang sangkawan. Ngayon na ang sangkawan ay nabalisa ng pangkat ng pagsisiyasat, marahil ay hinabol na nila sila sa nagliliwanag na base ng kasaganaan. Nakatanggap lang kami ng isang kahilingan para sa tulong mula sa Bayangwo na humihiling sa amin na agad na suportahan ang Radiant Prosperity Base. Lumiko si Yoang kami at sinabi kay Shin, maaari ba itong maging isang bitag upang makitungo sa amin, upang maakit kami doon at pagkatapos ay puksain tayo bilang isang nahulog. Hindi matiyak ni Chen Tian, at sinabi lamang na ang mensahe ng bloodline na natanggap ay nabalisa sila. Inisip ni Yoang kami ngayon ang natitirang mga puwersa sa ng lungsod ay hindi na nagbabanta sa akin. Ang tanging bagay na kailangan kong maging maingat sa ngayon ay ang kapangyarihan ng pangkat ng pagsisiyasat, lalo na ang Bayangwo, kasama ang kanyang kakilakilabot na kapangyarihan upang puksain ang lahat ng nakikita niya, kahit na ako ay labis na nag-iingat dito, gayon paman ay COVID din ako. Napakaganda nito kung maaari akong magkaroon ng silencing. Pagkatapos ng lahat, wala sa 36 na kakayahan na kasalukuyang nagtataglay na malapit sa 110 ng katahimikan sa kapangyarihan. Ngunit naisip niya, kung hindi tayo pupunta sa base ng kasaganaan ng radyo, mas madaragdagan lamang nito ang kanilang mga hinala. Nakita ni Chen Tian si Yoang Kamiya ang kanyang mga alalahanin at sinabi sa kanya, tiyak na kailangan nating pumunta, ngunit mag-iisa ako. Manatili ka rito kung sakaling may mangyayari. Ligtas ka. Habang nagsalita siya, ang mga mata ng Chen Tian ay napuno ng isang hindi maikakailang init. Hindi tinanggihan ni Yoang Kamiya ang mungkahi ng Chen Tian. Bumaba lang siya ng malumanay na yakap sa katawan ng Chen Tian at sinabi, palagi kang pinakamahusay sa akin, siguraduhin na manatiling ligtas ka. Pagkatapos si Chen Tian, na may mga flush checks, ay naglakad palabas ng simbahan. Sa oras na ito, kinuha ni Chen Tian ang lahat ng mga puwersa na maaaring mapakilos dahil hindi na kailangan ni Yoang Kamiya ang sinuman upang maprotektahan siya. Samantala, sa labas ng nagliliwanag na base ng Kon nakita dati. Ang tinatawag na zombie horde na kanilang kinakaharap noon ay wala kumpara sa kanilang nakita ngayon. Si Xiao Holian ay nakakasama sa takot na mukhang tapos na kami para sa oras na ito nang dumating ang koponan ng pagsisiyasat sa base ng kasaganaan ng radyo. Agad na inatasan ni Xiao Holian ang mga kotse patungo sa pagpasok ng underground na tirahan. Si Yan Chung ay sumisigaw din ng mabilis at sa kanlungan muna. Ang sangkawan sa likuran namin ay masyadong malaki. Hindi namin kayang labanan ang mga ito. Napansin din ni Xiao Holian kung paano ang hindi pangkaraniwang marahas ngayon na zombie ngayon ay dahil ang mga kotse ng koponan ng pagsisiyasat ay hindi pa tumigil. Ang mga pintuan buksan ang malalaking pintuan ng bakal ng kanlungan ng maaga, na umaasa sa limitadong pagsugpo sa firepower, matagumpay na umatras ang lahat sa kanlungan, kahit na ang mga pintuan ay nagsara, ang mga labi ng mga zombie ay nahuli pa rin sa kanila.